Ping, masyado kang, oo, masyado kang chismiser. Meron pong isang Senator Judge Troll. Yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative. Hindi niya nakuha. Itong mamang ito, itong witness na to, siguro nawindang siya. Ano, bakit alam na alam lahat ng abogadong ito? Nagtanong siya eh. Can you state what the exact binanatan ka siya, binanatan kagad siya ng article, di ba? Yan tanong na yan. Oo. Yang tanong na yan ho ang tatapos dito sa mga kalokohan ng mga ito. Di ba? Wala palang rules na hindi bawal gastusin ng fund. Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit ilang days, pwedeng gastusin kung wala naman palang rule. Yes, Your Honor. That he is citing. Yes. Good morning mga kasama. Dito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ayan ang sinasabi natin eh. Abogado ka, dapat alam mo kung ano yung mga dapat gawin. Diba? Tinanong ka nga eh. Diba? Ikaw ay public official at ikaw ay isang abogado. Alam mo ba na hindi dapat nilalabas yung mga confidential na bagay? Lalong-lalo na sa Vice President. Diba? Inilabas nila eh. Anong gusto nilang palabasin? Nakakatawa na mapangalandakan kung ano yung meron di umano sa Vice President. Kung meron ba talagang pondo na nilaan. Meron bang misuse? Wala pa naman kayo napapatunayan. So ngayon, kung halimbawa bawal sa batas ang paglalabas at paglalantad ng mga confidential fund, bakit nyo nilahad? Para saan? Sisirain nyo ang pangalan ng Duterte? Sisirain nyo para makapuntos yung mga kalaban? At kala nyo naman maniniwala ang taong bayan? Ito ho, buko ho itong witness na to. Alam nyo bakit? Noong una, nung si Kapunan pa ang nagtatanong sa kanya kung bakit ang Vice President lang ang merong confidential fund, ang lakas ng loob ng mamang ito na sumagot na ang Vice President lang daw ang merong confidential fund. Noong makita na at mahalungkat ni Atty. Powa sa kagaling ni Atty. Powa, nagulat at nagulantang ang mamang ito na merong hong lumabas na may record pala noong 2014 itong ang former Vice President na si Jejo Marbinay lumantad ho. Kaya nga namutla ito, yung mamang ito nung nalaman Tapos nang tinanong niya na ano ba ito, na-liquidate ho ba yan? Anak ka ng tipaklong. Bakit ililiquidate? Walang sumisilip. Sige nga, isipin niyo mabuti. Ngayon, bago natin pasadahan lahat ng mga lumalabas na balita ngayon, sinasabi rin nila dito na maya-maya na natin na ipapasok yan. Andiyan po yung join button at sa dulo ng ating video yung shoutout segment natin. So ngayon, ito, Atty. Kapunan, ipapasupin na raw si Mary Grace Piatos. Ipasupin na nyo. Ang tanong dito, kaya nga sinasabing confidential, lahat ho ng mga aliases, ng mga nababanggit dyan, mga ano lang yan, mga code name. Hindi nga pwedeng isiwalat kung ano meron at ano nilalaman ng confidential fund. Bakit hindi nyo makuha yun? Bakit ngayon lumalabas ang usapin na talagang pag kayo ang nagtatanong sa witnesses nyo, kuhang-kuha ng witness nyo kung ano yung tamang sagot. Pero pagdating na ho ng cross-examination, magugulat ho kayo, naghahanap na ho ng note. Kung hindi ho maghanap ng note, talaga hong mamumutla at mangangatalang labi dahil hindi ho alam ang isasagot. Pakinggan ho natin dito ang katanungan ni Atty. Powa. Ikaw, abogado ka. Alam mo ba na bawal? Ito, panoorin. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Tagalogin natin. Ikaw ay abogado. Alam mo ba na may batas o rules ng pagdi-disclose ng confidential fund ay pinagbabawal sa batas? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example. Tapol. Hindi niya nakuha. Itong mamang ito, itong witness na to, siguro nawindang siya. Bakit alam na alam lahat ng abogadong ito?
Nagtanong siya eh. Can you state what the exact ano? Oo, binanatan kagad siya ng article, di ba? Ay, kung hindi mo alam kung ano nilalaman ng article na yan, talagang pagtatawanan ka ng taong bayan. Pero pinanghawakan ni Atty. Powa kung ano yung nilalaman ng article, panoorin nyo. Revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Yung pa, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Oh. Yes. Huli. Di ba? Alam mo, isa kang public tawag dito, public servant o isa kang abogado rather na alam mo naman pala pinag-aralan niyo yan na bawal mag-divulge ng mga bagay-bagay lalo na confidentiality. Hindi ka pwedeng basta-basta maglatag at hindi mo pwedeng i-chismis ito. Eh bakit ginawa nyo sa trial? Para saan? Isa lang ang nakikita ng taong bayan dito. Isang pamamahiya dahil hindi sila makakuha ng 16 na boto. Talagang kukunin lang simpatya ng tao para sirain lang si BP Sara. Pero buti na lang sinasabi dito, magaling ho ang depensa. Dahil kung hindi magaling ang depensa, mapapahiya si BP Sara dito. Unang atake ni Atty. Powa, talagang kabilib-bilib. Di ba? Hindi ho siya maingay na kagaya nito ni Ligwatan, yung dating, yung lead prosecutor, na puro ingay lang ang nangyari. Ngayon, magtataka kayo. Total na pag-usapan daw yung photocopy is original na raw. Ngayon, magtataka ka doon sa eksena kahapon kay Attorney Kapunan na kailangan daw, hindi daw photocopy ang ilatag na ebidensya. Eh bakit sinasabi ko nung unang abogado nyo na itong photocopy is original? Ay gusto nyo mapanood. Talagang mapapahiya talaga kayo kasi bumabalik ko yung video. Kung ano yung mga lumalabas sa video na dating lumabas sa mga bibig nyo, eto may balik panoorin natin to. We submit, Your Honor. Ay, Please proceed, dito. Ito pa yung invoices ay maaring ito yung maging nagulat siya. Ito yung nagulat siya na ano sabi dito na kailangan bang ano ba sabi dito? Wait lang A copy of the document and someone ito nga. Ito na po, bawal bang hindi, ito yung bawal ba sa batas ang paggamitin ng 11 days yung confidential fund. Mamaya na yan. So dito tayo sa isang video na talagang windang sila dito eh. Kumbaga ako para sa akin, mapapahiya sila dito. Kasi nung una, di ba pinagdiinan ho ni Ligwatan na yung photocopy o Xerox copy is original copy. Pwede daw ipresenta. Pinagpiestahan ho yung eksena na yon. Ngayon, pagpipiestahan lalo yung eksena na ito. Kasi pag hindi mo po nakuha yung punto rito, mapapahiya ka. Pag hindi mo kayang idepensa, mapapahiya ka. Kung halimbawa ang katapat mo, napakasimpleng tao, humble na tao, na abogado, pero pagdating ho sa trial, parang halimaw, parang tigre, hindi mo kayang depensahan kung ano ho yung mga lumalabas sa isip at sa salita. Talagang masisira yung yung witness pati yung abogado eh. Kaya tingnan mo si Kapunan lumapit na ho kahapon kay Atty. Powa, tinignan na ho yung mga dokumento. Ito panoorin natin. Document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of... Ulit ha. Okay, pasok. Your Honor, this document violates the original document rule. First, it is a photocopy. It is not even a photocopy of anything that is certified, Your Honor.
Although, under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy, because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't even know. Ikaw nagsabi niya na this is a scrap of paper, ha? Ay! Bakit ang lakas ng loob ng kasama nyo? Unang arangkada pa lang ng trial, ligwak agad. Mantakin nyo sabihin yung photocopy is original copy na pwede ipresenta sa hearing. General Appropriations Act? Of who? Of which administration? Babala. Asawa ni? Babalo. Babalo. It's an electronic copy. The rules on electronic evidence says a printed version of an electronic copy is an original. Your Honor, please. Your Honor, Ay, ko po. Ano na? Paano nyo ngayon didepensahan yan? Isa electronic copy, if a printed copy is considered original copy, aray mo. Paniniwalaan pa ba kayo niyan? Nako naman, Karudi. Pag ganito ho, ang lumalabas at mapapanood nyo, talaga hong pahiya. Pahiyang-pahiya na ho sila sa taong bayan. Kaya si Attorney Panelo, nagsalita rito na paamin eh. Di ba? Yung ex-COA witness, na paamin. Anong sabi dito? Una, binakbakan kagad ni Attorney Powa. Ikaw, abogado ka, alam mo naman yan. Yes. O, sang-ayon siya. Yes, bawal. Kung sinabi niya, babakbakan siya, meron ding backup na tanong dun. Diba? Kung halimbawa tumanggi siya, wala po akong nabasang ganyan, hindi ka nag-aral ng law. Diba? Kung halimbawa sumagot yung abogado na witness, abogado ng prosecution, na wala ho yan, hindi ko ho nabasa yan, yung tinatanong nyo na yan. Ibig sabihin, hindi ka nag-aral. Dapat hindi ka graduate, hindi ka naging abogado. Nag-yes siya. Na bawal i-dispense, bawal ilabas lahat ng mga confidentiality. Di alam mo pala, bakit mo nilabas? Ngayon, ang tanong dito, tinanong siya ng follow-up question. Meron ho ba nakasulat doon sa appropriate policy nyo, sa rules, na bawal gastusin ng 11 days? Ang sagot niya, hindi. Bakit pinagpipilitan nyo na ginastos daw ni BP Sara, nilustay daw ni BP Sara with the spend of 11 days? Ano yung gusto nyo pamuka sa taong bayan? Na dinorobo ni BP Sara ng 11 days. Ito ang katanungan dito. Wala ho kayong pakialam kung gastusin nga ng 11 days dahil wala naman pala sa rule. Bakit nyo sinisilip na ginastos ni BP Sara at nilustay ng 11 days ang pondo? May napatunayan na ba kayo? Na misuse si BP Sara? Na meron siyang maling paggasto sa budget? Wala. Hanggang trial lang kayo. Hanggat wala hong desisyon ng korte, actually, yung desisyon na yan, hindi naman magsasabi na yan na, okay, nagastos nga ni BP Sara ng 11 days, i-impeach na natin. Wala ho. Maghihintay muna kayo ng D6 na panalo ng mga senador kung makakakuha ko yun. Hanggat wala hong D6 na senador na boboto sa buong 24 senador, wala hong conviction at walang impeachment na makukonvict si BP Sara. Lahat yan, sampal yan sa katotohanan doon na hindi nila kayang pabagsakin ang Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. Ngayon, ang tanong dito, kaya ba? Totoo ba na sa rules nyo na pag halimbawa binigyan nyo kami ng pondo, kailangan gastusin namin ng matagal? Hindi ba pwedeng 11 days? May rules? Wala. Sagot dito. we submit, Your Honor. Please proceed, counsel. Ay, wait Now, lang. Ano nangyari? dun base po sa Ulitin natin base daw saan? The original copy of the document and someone testifying thereto. we submit, Your Honor. Please proceed, counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na mag-iba ang auditing
standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts, may be impractical pagdating po sa confidential operation. Can we ask counsel, Your Honor, to show that particular Ayun na, nagkaingit na si Kapunan. Hindi nila kayang, ano yan, ha? Itago yan, tanong na yan. Ha? Oo. Yang tanong na yan ho ang tatapos dito sa mga kalokohan ng mga ito. Di ba? Wala palang rules na hindi bawal gastusin ng fund. Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit ilang days, pwedeng gastusin kung wala naman palang rules. Yes, Your Honor. provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, counsel. Hanapin mo. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama Yan. po ba? Can you repeat your question? Delikado po. Kala ko abogado ka. Lagi mong pinare-repeat ng question. Oo. Ito sa tansya ko dito, ang mamang ito, hindi ho to abogadong nagtatrial. Siguro to attorney by corporate, attorney ng kumpanya, attorney ng yung mga ganon. Pero yung trial, kasi lagi niya tinatanong mula umpisa, can you repeat your question? Parang ganon ang nangyayari, di ba? Kayo, sa tansya nyo, andyan yung comment section, sumagot kayo. Pwede kayo mag-comment dyan. Magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the po ba? classified nature of Misleading, Your Honor. I I'm think just the asking witness- for I his think the opinion. witness would have been able to answer. Witness may answer. Pahiya. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under... Ayan yung kanina. Oo. Pero totoo yun. Hindi mo pwedeng basta-basta magkaroon ng impormasyon na ibato mo kung kani-kanino. Dahil yan nga ay confidential at bawal na bawal yan sa batas. Alam niyo, pwede ho silang makasuhan balikan dito. Pero ang mangyayari dito, siyempre since trial, kukunin nila dito, ebidensya daw. Na naman, wala hong makuhang ebidensya at wala hong patunay. Meron ba kasi ang tanong dito, doon sa nabanggit na pondo ni BP Sara na inaprubahan naman talaga ng Pangulo ng Office of the President at na sang-ayunan ng mga kongreso at mga senador na pagtalunan niya sa BICAM at sa GAA. So, meaning to say, inapprove ng Pangulo, hindi ho ito nilimos, hindi ho ito ninakaw na pondo. Bigay ho ito ng Pangulo para dito kay BP Sara. So, meron na ho ba silang nakitang misuse sa pondo? Wala. 'Di ba? Walang misuse o corruption. Hanggat nagtatrial, hanggat walang napapatunayan, wala hong conclusion o wala hong tawag dito, wala hong ano ba tawag doon? Sagot. Ano ba tawag sa trial pag napatunayan na yung nasasakdal
napatunayan. O, wala pang napapatunayan. Di ba? Ayon sa kanyang defense counsel na si Atty. Michael Powa, walang pondo na dinala o binulsa si BP Sara at ang pagawad ng confidential fund ay aprobado ng batas ng Pangulong Marcos. Totoo naman. Di ba? Kung hindi yan aprobado ng Marcos, ni Bangag, hindi yan lalabas. Di ba? Yung iba nga, kaya sinasabi nung witness na si former Vice President daw Binay, walang confidential, nahagip na naman sila ng katotohanan. Pinakitaan sila ng resibo. Meron hong confidential fund. Bakit na sinisingle out lang nila si Vice President Sara Duterte? Di ba? Anong tanong dito? Proteksyon sa seguridad. Ang ipinunto ng depensa na ang mahigit na pagbusisi sa mga resibo at dokumento ay maaring magdulot ng leak ng mga sensitibo at confidential na impormasyon na may kinalaman sa seguridad ng bansa. O, totoo rin yan. O. Tinutulan din ng kanyang abogado ang mga aligasyon ng prosekusyon ukol sa 11 days pending upang maprotektahan ng karapatan ng kanilang kliyente habang gumugugol ang trial. So since nabanggit doon, tinanong ni Atty. Powa na bawal ba yung 11 days? Sagot niya, hindi naman. Wala kayong problema, wala kayong pagtatalunan dyan. Ngayon, ito. Dito ka ngayon dumipensa. Dahil kay Atty. Salpanielo, alam na dito. Atty. Kapunan, Mary Grace Priatos, ipapasope na. Saan nyo hagilapin si Mary Grace Priatos? Sige nga. Wala ho kayong makikitang Mary Grace Priatos dahil yan ay part of confidentiality. Mga pangalan na hindi mo makikilala. At sinabi niyan ng dating former Ombudsman Martires na wala ho kayong dapat halungkatin kung sino-sino at hanapan ng resibo. Kasi nga, confidential fund yan. Alam ng Martires yan eh. 'Di ba? Ayaw lang nilang itong mga ito, ayaw lang din talagang maniwala kasi nga siyempre akala nila makakapuntos sila sa paninira. Ngayon hindi sila makapuntos. 'Di ba? Nababalikan sila dahil sa kagaling ng abogado ni BP Sara, lumalabas palpak. Magmula sa unang witness sa threat daw di umano, ito na naman sa COA, auditor. Meron pa silang ilalabas dyan. 3 witness yan eh. Sa buong 3 araw ng linggong ito, 75 million ang lagas sa kaban ng bayan. Mantakin nyo yan. Ubus na naman. Bukod pa yung next week. So matagal-tagal yan. Lumalabas dyan na sumasusuma dyan 92 days o 93 days. Mantakin nyo kung magkano. Kung ilang bilyon. 92 days. 92 times 25. Ilan yan? Times 25 million. 2.3 billion. Tama ba? Tama kung halimbawa, kung i-compute nyo, tama ho ba? Paki-compute ho, pakilagay po yung sagot sa comment section. Ito. Alamin natin dito kung ano yung banat ni ni Atty. Salpanielo. Na raw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na isa umano hindi pala ito. Ipapatawag pala ito si Mary Grace Piatos. Mamaya yung kay Atty. Salpanielo. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo makikita at walang Mary Grace Piatos na lalabas dyan sa trial. Ngayon, kung ipagpipilit nila na palabasin si Mary Grace Piatos, magsasayang na naman sila ng oras. Hahanap na naman sila ng mga peking witness. Kailangan nilang i-provide. Hindi pa pwede. Kung yan Mary Grace Piatos na yan, ay hinanap nila at hindi ho naka-sworn affidavit, wala rin yan. Kagaya lang din yan na ino-object ni Atty. Sheila Sison na itong Silas Cañas na wala hong sworn affidavit na pinirmahan sa abogado at pinirmahang salaysay, in-object niya na wag nang pag-usapan pa. Tama naman. gap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iginiit naman ng depensa na hindi mali ang paggastos ng pondo sa loob ng 11 araw. Tama naman Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
And you presented some samples. Kung teknikala ng usapan at base sa Commission on Audit Joint Circular Number 2015-01, tanong ni Defense Attorney Michael Poa, meron bang nagbabawal na gamitin ang confidential funds sa loob ng 11 araw? Sagot dyan ni State Auditor Attorney Roderick Guamil, June 30, wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just Bakit a statement of maingay? fact. Ito, hindi niya nila sinama sa findings nila yung 11 days disbursement ng pondo ni BP Sara. Yun ang hinahalungkay ng mga unggoy. Yung paglustay daw within 11 days. Oo, eto, wala naman palang findings. Bakit pa pag-uusapan dyan? So, sampal ito do sa mga prosecution, lalong-lalo na yung mga bakulaw, yung mga congressman na pilit sumisili, pilit hinahanap, saan daw naubos, saan daw ginastos within 11 days. Ang yabang nila magsalita eh. Sinasabi nila, nilustay daw ng Vice President itong pondo in just 11 days. Nasaan daw? Saan daw dinala ng Vice President? Kita nyo, lumalabas dito, napahiya din kayo sa sarili nyong witness. Nilaglag kayo dito. Totoo, paano mo nasabi? Kita nyo nga, ayaw nga nilang ilagay sa audit nila, yung sa findings nila, wala silang findings. Kasi hindi rin nila alam at bawal din. Ang tanong ni Atty. Poa, bawal bang gastusin yung pondo ng 11 days? Hindi din. Kaya walang finding. So doon sa mga congressman, yung mga nasa likod dyan ng mga The Robbers, baleta gangers, wag na ho kayo maghahanap kung saan ho dinala ni BP Sara o ginastos yung pondo dahil confidential yan at wala ho kayong malalaman. 'Di ba? Alam din ng abogado, alam din ng witness nyo na bawal ho mag-leak lahat ng impormasyon pag ito'y patungkol sa confidentiality. Tandaan nyo yan. Kaugnayan ng issue na ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confi funds sa loob lang ng 11 days. Bukod dyan, tinabla rin ng defense ang pahayag ng testigo na si Vice President Sara Duterte lang ang bise na nagkaroon ng confidential funds dahil meron daw noon si dating Vice President Jejo Marbinay noong 2014. Hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO, actually. Ipinakita rin ng depensa ang COA circular noong October 1992. Nakasaad dyan na ang confidential activities hindi maaaring isiwalat ng hindi nanganganib ang seguridad ng bansa o ang tagumpay ng misyon. Pero pinuna ni Attorney Kapunan yan dahil meron na raw Joint Circular 2015. Pinagtalunan yan sa impeachment court. Sa cross-examination din, ginit ni Attorney Poa na sa ilalim ng General Appropriations Act, sakop ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, ang confidential intelligence and extraordinary expenses. Isa kasi yan sa flag ng COA. Pero bago yan, ipinunto ni Attorney Kapunan ang photocopy na dokumentong ipinakita ng defense. Yes, sir. A scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General appropriations. Scrap of paper, ano ba kayo? Hindi nyo lang matanggap na nasupalpal kayo at mismong witness nyo ang naglalaglag na sa inyo. Diba, paano pa kayo makakakuha ng niyan? Simpatya ng tao. Sirang-sira na ho kayo. Pero anyway, dito tayo. Mismong si Atty. Salpanielo, napaamin. Nagulat siya ex-COA witness, napaamin ho. Ayan o. Ngayon napaamin siya na yung kanya preliminary lang. Hindi pa pinalyan. Yan ang matagal na nating sinasabi. Diba? From the very start, sinasabi natin, yung mga findings ng COA ay hindi final. Kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga hindi pa offense Preliminary pa lang. At yan lang inamin niya kanina. Umamin siya Kaya lang, if you notice, evasive pa siya Pero finally, umamin din siya na talagang hindi. How would you assess the yung body language ng witness? Si Attorney Wamil, mukhang kabado siya Be careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong Evasive nga Cautious, no? Parang yung Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan napilitan lang Sa tingin ko, kung sila lang ang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo pa siya abogado, alam niya na yung mga ganong audit, merong tinatawag na
conclusive at meron sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya. Sa poll, huling-huli, di ba? Walang conclusion agad yan Kaya nga sabi ni Atty. Salpernielo, preliminary pa lang yung nalalaman at yung nababanggit dito sa trial. Ngayon mapunta tayo dito, naku, ito na bumanat na naman si Pingping. Meron naman ho siyang banat dito. Sinagot ho ni Senador Alan Peter Cayetano itong lahat ng aligasyon na meron daw reclamation sa Taguig. Ako, para sa akin, ang reclamation ho kung paano naman yung mapapaganda ang yung nasasakupan, wala hong problema dyan. Oo, ano naman reklamo ni Pingping sa reclamation? Wala ho ba siyang sariling sasabihing lugar na para pagandahin? Bakit silip na lang siya ng silip? Ito talaga si Pingping, masyado kang chismiser. Meron pong isang Senator Judge Troll. Yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, argumentative, hearsay. Walang katotohanan at hearsay lamang ang mga pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post ni Senator Lacson, sinabi nitong halos kontrolado ni Senator Cayetano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Taguig City na kanilang baluarte. Itinalaga umano ang mga proyektong pang-imprastruktura sa mga paboritong contractors at pinasusunod sa utos ni Senator Cayetano ang mga district engineers. Nako, yan na naman. Masyadong naninilip na. Umaabot na sa puntong kailangan silipin na lang lahat para mayroon siyang maibato dito sa Cayetano. So anyway, kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing, please like and share nyo yung video natin. At syempre, yung shoutout segment natin, ito na. At don't forget, manood ng ating live segment, mamaya-maya ho yan. So simulan natin dito kay Ma'am Damanusian, shoutout po sa iyo. Paul Padalla, shoutout po sa iyo. Rebecca Carivera, shoutout po sa iyo. Yolanda Tamayo, Reynaldo David, shoutout po sa inyo. Yolando Tamayo again, Lina Malazarte, Helen Pandes, Estrella Garcia, Zitian, Romeo Kateha, shoutout po sa inyo. Faye Travels, Maria Soledad Sadaya, shoutout po sa inyo. Georgie, Ma'am Damanusan again. Jefferson Valles, Ed, Melanie Calpito, shoutout po sa iyo. Luis Santos, Kenny, ZI4GJ, Jem Morales, Ann Carandang, Arturo Biyag, shoutout po sa iyo. Nestor Perez, Mel Ortiz, Efri Carpio, shoutout po sa inyo. Cecilia Laiden, Veronica Peralta, shoutout po sa inyo. Kim Pasiak, Speed Fort, Pepito de los Reyes, shoutout po sa inyo. Chatur Japan, shoutout po sa inyo. Josephine Pera again, Happy Lady. Ami Mendoza, shoutout po sa inyo. Faye Vilo, shoutout po sa inyo. At VAR 1971, Ma'am Gina Aguirre, shoutout po sa iyo. Menchi Dison, shoutout po. Ex-Ki Jen Biogon, shoutout po sa iyo. Cindy Llores, Marilu del Castillo, Tess Santos, shoutout po sa iyo. Tess Santos Florendo, Cherry Villasino Gloria, Sir James Louis Soto, shoutout po sa iyo. At sino pa ba? Tingnan natin yun lang. Meron pa ba? Ayun, Relly Rubio, Dante Dablin Bartoloba, Marcos Macorazon Reyes, Felix Nalugun, Sali, Lian, Sali Salibay, Rose Marie, Trust Team. Ayun na. Ayan, kaya umabot ka sa shoutout segment. Hanggang sa muli. Bye-bye!